So tanong thoughts, ano ba yung mga present na immigration policies ng Trump administration na makakaapekto sa mga Pilipino doon sa US at yung mga Pilipino na nagbabalak na pumunta ng United States. So magandang araw po si Tots at nandito tayo sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa bakasyon at sagutin natin yung immigration policies ni President Trump na makakaapekto doon sa mga kababayan natin, whether nandoon sila sa US, whether papunta pa lang sila sa US, etc. So umpisahan na natin yung unang-una, yung mga travel bans and restrictions. Sa ngayon, walang travel bans or restrictions sa Pilipinas, pero merong may mga bansa or yung may mga regions na merong mga travel bans sa US, meron sa Africa, North Africa, meron sa Middle East, etc. At dahil dito po pwede in the future magkaroon ng mga paghigpit at saka yung may mga restrictions na mangyayari, kaya as Filipinos na pupunta doon sa United States or yung mga Pilipino sa United States, dapat maalam tayo, dapat sensitive tayo doon sa mga pangyayari at mga development na ito. Pangalawa na dito, yung pag-increase ng enforcement, stricter enforcement sa immigration policies. So makikita natin na merong mga deportations, may mga scrutiny, at saka yung may mga border controls policies na talagang mahigpit na ipinapatupad. So sino yung maaapektuhan dito? Usually yung mga Filipinos na undocumented or yung mga tao na naghahangad pumunta sa US bilang turista tapos bahala na magti-TNT. So dahil doon sa paghihigpit na ito, pwedeng maapektuhan yung mga kababayan natin doon sa United States. Pangatlo, may mga tinatawag na merit-based immigration or doon yung mga pinapaboran, yung may mga high skills, may high experience kaysa doon sa mga low skills na usually yun yung ino-offer ng mga Filipinos doon sa na nagpupunta sa United States. So magiging problema ito at doon sa paghihigpit ng enforcement na policies na ito, hindi papaboran yung mga may low skills para yung mga Pilipino na pupunta sa ibang bansa, halimbawa sa US, para magpunta at mag-apply ng visa doon dahil nakafocus sila dun sa mga high skills na mga tao. Pang-apat, yung mga family-based na immigration. Sa ngayon, mahigpit yung mga policies na ipapatupad regarding doon sa mga immigrants na nakabase or nakadepend doon sa mga pamilya nila doon sa US para maging citizen. So hindi natin alam kung dahil nakita na inaabuso ito or nakita na tinatake advantage yung mga bagay na ito, kaya hindi na nakafocus yung strict enforcement doon sa mga bagay na ito. Gayun din yung mga temporary worker programs na mga visa. So H2B, H1B sa ngayon mahigpit at maapektuhan yung mga Pilipino na nag-apply sa US as seasonal or yung mga skilled workers. Kaya kung merong mga announcement tungkol dito, responsibilidad, lalo na yung mga interesado na pupunta sa US bilang skilled or seasonal worker na alamin kung ano yung mga developments dito. So dahil na nagkakagulo doon sa pag-enforce, strict enforcement ng immigration policies, pwede na magkaroon ng problema yung mga undocumented Filipinos na matagal na doon sa US dahil sa kawalan or doon sa malabong immigration policy regarding doon sa pagkuha ng pag-grant ng mga citizenship doon sa mga TNT natin ng mga kababayan, etc. So hindi ito yung focus ng present administration, at kung sila ay tatanungin, marahil they would rather na hindi i-prioritize yung mga ito dahil sa naka-focus sila doon sa stricter implementation ng immigration para doon sa mga undocumented na mga tao. So isa pa yung public charge rule.
yung hindi papaboran yung mga immigrants kung nakasalalay lang sila sa public assistance dahil wala silang kakayahan na suportahan yung sarili nila or wala silang mga kamag-anak na magsusuporta sa kanila. Ito yung mga problema sa tingin ng administration na dapat solusyonan at dapat hindi bigyan ng green card yung mga tao na nakarely doon sa public assistance. At meron dito na mga Pilipino na maaapektuhan dito sa immigration policies na ito. So, ito yung ilan lamang doon sa mga immigration policies sa present Trump administration regarding doon sa stricter enforcement ng immigration policies na makakaapekto sa mga Pilipino. So, kung tayo ay isa doon sa mga Pilipino na maaapektuhan or in the future, alam natin na pwedeng maapektuhan tayo, maging vigilant tayo, dapat maging masaliksik tayo, and dapat alam natin yung mga nangyayari sa paligid para hindi tayo caught off guard pagka halimbawang merong mga enforcement na ganito na makakaapekto sa ating future.